Hoy! Sabi ko, ibaba mo ang altitude, hindi ko sinabing attitude. Ang taas ng lipad natin, kaya sabi ko, ibaba mo ang altitude, hindi attitude. Expression lang yun. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Enjoy mo lang. Ko po sa puso ko na wala po talaga siyang maidudulot na maganda sa kapwa. Yun, pumutok na. Nakialam siya sa ibang grupo, nakialam po siya sa ibang pumasok po siya. Noon, ang gusto niyang i-hijack ang mga sponsor ni Dudong na may nakuha man siya ng iba, pero nung dahil sa paglipat ko sa kubo, nakarangan po yun lahat kasi sinabi ko po yan lahat na yan ang gusto po niya na mangyari, no? Kung bakit siya nagpunta diyan sa daig. Alam ko po sa puso ko na wala po talaga siyang maidudulot na maganda sa kapwa. Alam ko po na wala po talaga siya kung saan man siyang grupo maroon. Alam ko po na wala po talaga siyang maidudulot na maganda. So ngayon, pumutok na. Nakialam siya sa ibang grupo, nakialam po siya sa ibang pumasok po siya. Noon, ang gusto niyang i-hijack ang mga sponsor ni Dudong na may nakuha man siya ng iba, pero nung dahil sa paglipat ko sa kubo, nakarangan po yun lahat kasi sinabi ko po yan lahat na yan ang gusto po niya na mangyari, no? Kung bakit siya nagpunta dyan sa daig. Ako wala akong kalam-alam kasi ang nagpunta po ako dyan sa daig noon, ang gusto ko lang na maano po yung channel ko at mag-attend po sa ni Rachel, no? Mag-ano po sa Digo ni Rachel, no? Pero ang nangyari ay hindi po kami magkasama na umattend sa ni Rachel kasi hindi po kami nagkaintindihan. So tahimik po ako nagpaalam sa kanya at tahimik po ako kahit despite pa sa mga ginagawa niya sa akin noon, no? Despite pa sa mga ginagawa niya sa akin noon, ngayon, tingnan niyo po, pumutok na, no? Ang Panginoon talaga ay hindi talaga yan hindi po talaga yan kasi ito na po ang panahon na inaantay ko, no? Inaantay ko. Noon, sinabi ko po, yan ay Ate Edna, sabi ko kay Ate Edna, darating din ang panahon, ate, na ang ginawa niya sa akin ay gagawin niya sa ibang grupo. So, kahit saan man siya sumuot ng grupo, talagang mag-ano po yun ng anay, no? Mag-ano po na ng anay, magdudulot po yan ng anay sa isang grupo. Hindi man siya nagtatagumpay sa grupo ni Dodo kasi andun ako, no? Kasi alam ko. Napanood nyo na ba? Balita ako, now showing na raw ang di-hijack. Ito ay hindi sa pang-aakusa, no? O kung ano man, ay dahil tayo naman ay nanonood lamang at nakikibalita sa mga pangyayari. Although we are talking sometimes, no? But it doesn't mean na ito po ay pang-aakusa na or direct hit doon po sa atin pong pinag-uusapan. Tayo po ay nagbabase lamang sa atin pong mga nadidinig, napapanood, pero hindi ibig sabihin nun, tayo po ay nag-aakusa na or nag-judge na sa isang tao. Especially dito kay Ate Rhea Olarte, sapagkat ito ay kanilang problema. Tayo ay nagbibigay lamang ng reaksyon. At bilang reaksyon, dito sa sinasabi ni Ate Rachel TV, na ngayon nga ay now showing ang kanila pong pelikulang The Hijack, na sinasabi niyang pinagbibidahan ni Ate Rhea Olarte. No offense kay Ate Rhea Olarte. At kung mayroon man siyang problema, ito ay sa kanya na lamang, no? Ayaw natin makisaw-saw dyan at magbibigay lamang tayo ng reaksyon. Pag sinabi mong hijack kasi, kagaya ng kanyang sinasabi, ito ay madalas nating nadidinig, napapanood, lalo na sa usapin pagdating sa eroplano. Yung pang-hijack ng eroplano at gagawin ng mga tao yung kanilang kagustuhan, no? Means ito ay taking by force na tinatawag pag sinabing hijack. No, it could be in a ship, it could be in a aircraft or vehicle, depende kung paano nila ite-take over ang isang bagay. So sa makatuwid, kung pagbabasehin natin yung sinasabing taking by force, no, na definition ng hijack, yung ginagawa ni Ate Rhea Olarte, kung totoo man, sapagkat wala namang puwersa, actually nga tahimik pa nga, no, hindi masyadong maingay. Yun nga lang may mga lumalabas talaga. Ito sinabi ko hindi ko inaakusahan
At bahala ng humusga yung mga viewers po natin. Kung may kasalanan talaga si Ate Rhea Olarte, edi papanagutan niya. Sasagutin niya yan at papanagutan niya. Kung ano man yung history nilang dalawa ni Ate Rachel TV, kung bakit ito sinasabi ni Ate Rachel na nangyari na raw, no? Yang patungkol sa sinasabi niyang attitude, pagte-take over sa mga sponsor, no? Sila lamang yung nakakaalam. Hindi po tayo nandito para po sigundahan pa yan sapagkat wala naman tayo ron. Kung ano man ang pagkakamali, kung sakasakaling may mali, edi papanagutan. Wala namang problema dyan. Ngayon dito, sa mga pagkakataon na ganito, sa mga binubulgar, may mga bagay tayong natututunan kung paano po tayo mag-iingat, kung paano po natin dadalhin ang ating mga sarili, kung paano natin iingatan yung ating mga sarili sa mga kausap natin tao. At lalong-lalo na, higit sa lahat, tayo po ay nandito po sa charity, no? Charity community, charity vlogging. Ibig sabihin, lagi nating babantayan. Lagi nating babantayan yung ating pong mga ginagawa. Baka kasi sumosobra na tayo. Kalabisan na rin naman yung ating pakikipag-usap sa mga sponsor, no? We are taking something in expense of others. Dito nga sa sinasabi ni Ate Rachel TV, hindi natin alam kung ano pa yung personal na meron sila. At malinaw pa sa sikat ng araw na mayroon silang problema. At parang sinasabi ni Ate Rachel na nakakamit niya yung hustisya na finally, eto na, lumabas na. Now showing na, no, yung pelikula ni Ate Rhea. Base yun sa kanya, sa sinasabi niya, sapagkat sila lamang yung nakakaalam kung ano yung kanilang mga naging problema. At parang kinukunik niya rito na kesyo ganito daw ang ginagawa ni Ate Rhea noon pa. At ito ngayon, nangyayari na naman, nasira yung community, ganito, ganyan, nakikipag-usap sa mga sponsor, nagsasalita ng hindi maganda para makuha yung atensyon o makuha yung tiwala para daw sa sariling kapakinabangan. Yun naman yun eh. Yun naman, kahit hindi direct ng sinabi, doon din babagsak yun, no? Again, ito, nagsasalita tayo base doon sa sinasabi ni Ate Rachel. At para naman dito kay Ate Rhea Olarte, ito ang masasabi ko lamang, no? Kung ano man ang mga nangyayari sa iyo ngayon, ikaw lamang at ikaw lamang ang tanging makakasagot. Kung may pagkakamali ka, tatanggapin. Kung may pagkakamali ka, itatama. Kung may pagkakamali ka at ikaw ay bumagsak, kailangan mong bumangon sa tamang paraan. Yun ang pinaka-importante dyan. Hindi na natin kailangan na magpaliwanag pa ng maraming beses. Tama na. No? Yung isang beses, dalawang beses, kung kilala mo ang iyong sarili, ibabangon mo muli ang iyong pagkatao at itatama. Sapagkat sa mundong ito, kailangan natin ng mga pagbabago o kailangan natin ng mga pagtatama at umiwas dun sa mga bagay na makakasama sa atin. Ang importante kasi ngayon, yung matututo tayo sa ating mga pagkakamali. Hindi natin alam kung ano pa ang mga mangyayari sa mga susunod. Maaaring may mga lalabas pa na sponsor, maaaring may mga magsasalita pa, at baka mamaya hindi lamang yan ang ating pong mga marinig. So, wag naman sana umabot sa pagkakataon na maging personalan na ang laban na nakataya na yung ating pong mga pamilya. Yun lamang ang aking masasabi dito. Pag sinabing hijack, sana magkaroon ng maayos na negosasyon kung ano man ang kanilang kailangan sa usapin ng hijack na tinatawag. Kung kayo ay may katanungan dyan, panoorin nyo na lamang ang nagaganap na now showing ng pelikulang The Hijack ni Ate Rachel at ni Ate Rhea Olarte. Yun lang. Alam ko po sa puso ko na wala po talaga siyang maidudulot na maganda sa kapwa. Yun, pumutok na. Nakialam siya sa ibang grupo, nakialam po siya sa ibang, pumasok po siya. Noon, ang gusto niyang i-hijack ang mga, sponsor ni Dudong, na may nakuha man siya ng iba, pero nung dahil sa paglipat ko sa kubo, naharangan po yun lahat. Yeah.